Isang magandang umaga po. This is Breakfast with the Lord at ito po ang inyong makakasama muli sa umagang ito. Pastor Fred Reyes. Opo, no, purihin po ang Diyos, purihin po ang ating Panginoon. Today is December 3, opo, year 2020. Opo, no, ang Diyos po ay patuloy na mapagpala sa atin pong mga buhay. So, purihin po ang ating Panginoon, purihin po ang Diyos na makapangyarihan. Opo, no? At sa araw pong ito, let us declare this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Opo, no? Napakainam po na sa umagang ito ang salita ng Diyos ay atin pong patuloy na mapagsalusaluhan. Kaya naman sa katauhan po ng inyong lingkod at sa community ng Victory in Jesus Christ International Christian Community Incorporated. Opo, no, kasamahan ko po dito sila Pastora Ana Teresa Calugtong, Pastora Che Cubilla, opo, at marami pang iba, no, Pastora Gemma Ditubio, no, kami po ay patuloy at nagkakaisang nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon at patuloy na dumadalangin para po sa inyong kapakanan na kayo ay palaguin ng Diyos o tayo ay palaguin ng Diyos sa buhay pananampalataya, resulta ng tinatawag na malawak na pagkaunawa sa mensahe ng mabuting balita. Kaya naman gising na po, gising na at tayo po ay magsasalo-salo sa banal na salita ng atin pong Panginoong Hesukristo. So good morning po, good morning. Ang inyong abang lingkod ay patuloy na nananawagan upo doon po sa ating mahalagang paalaala, yun pong pagsishare upo no ng atin pong pagprograma, yun pong pagpo-post nito sa atin pong mga wall. Opo, no, yun pong pagtatag ng atin pong mga kaibigan, opo, no, para maibahagi sa kanila ang programang ito na sa kung saan ay pinapagsalusaluhan po natin ang mensahe ng mabuting balita. So do not forget to share it, to post it in our walls, and then let us share to our friends, to our families. Opo, no. Ganon din po yung ating daily prayer. Opo, no, we need to pray and pray and pray and pray daily. Opo, no. Ano man yung sitwasyon natin, masaya man tayo, may kabigatan man po tayo, ano man po yung ating nararanasan, do not forget to pray always. God is good all the time. So, ayun po, no, napakahalaga, importante na patuloy nating maranasan ang makapangyarihang pagkilos ng Diyos na makapangyarihan. Kaya naman sa umagang ito, opo, no, ang inyong abang lingkod ay patuloy na nagpapasalamat sa napakagandang pribilehiyo na meron po tayo. So good morning po, good morning mga kapatid sa pananampalataya. Opo, no, good morning sa atin pong mga early birds. Opo, no, sila Sister Merlin Vergara. Good morning po, no, yung mga kapatid natin dyan sa lugar po ng Barangay Maraykit. Opo, no, magandang umaga kay Sister Susan Aquino Limbo. Opo, no, regards po sa mga kapatiran po natin dyan. Good morning kay Sister Marivic Ratilla Kapuyan. Opo, no, kay Ate Josie Rivo. Good morning kay Franz Margalio. Magandang umaga po, no. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Good morning kay Ate Meli Mateo Balister, opo, no, kay Brother Lito Mulano, opo, no, magandang umaga po sa inyong lahat. So tayo po ay dumako na sa mensahe ng mabuting balita. Opo, no, I do believe na yung iba nating mga kapatid, opo, ay habol na lang sa atin pong programa. Opo, no, so actually meron po naman itong replay na tinatawag. So, tayo po'y manalangin. Idulog po natin sa Panginoon ang umagang ito. Tayo ay samahan ng Diyos na makapangyarihan. Ama, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at aming Panginoon at sa patuloy po na pagpatnubay ng banal na Espiritu, kami po ay patuloy na dumadalangin. Patuloy kaming humihingi ng gabay mula sa iyo
na sa bawat pagkakataon at oras na amin pong mapagsalusaluhan ang iyong mga salita, kami po ay iyong patuloy na masamahan at magabayan. Kaya sa pangalan ni Jesus Ama at sa patnubay ng banal na Espiritu, sa umagang ito kami po'y dumadalangin na sa simpleng paraan po ay buksan ninyo ang aming puso, ang aming unawa at hayaan po ninyo na ikaw ay makapangusap sa amin sa simpleng paraan at naaayon sa iyong kalooban. Sa bawat mga bagay na mali na amin pong nagagawa, kami po ay patuloy na humihingi ng tawad at humihingi kami ng pagkakataon na sa tulong po ng banal na Espiritu ay patuloy naming mailaan ang pinaka-the best na parangal sa iyo bilang mga mananampalataya. Kami po'y umaasa na dadating po ang panahon at sandali na iyong itinakda, kami po ay iyong peperpektuhin sa iyong harapan. Kaya Panginoon, thank you. Alam namin nakasangkapan ang iyong mga salita patungo sa isang anggulo na dadalhin mo kami sa isang sitwasyon na kami ay magsisilbing papuri sa iyong banal na pangalan. Kaya salamat sa napakagandang pribilehiyo. Ikaw po ang Diyos na patuloy na luwalhatiin at papurihan sa kalagitnaan ng bawat isa sa amin. Salamat po sa iyo ang papuri at pagsamba. Ama, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Opo, no? So, ayan, magandang umaga po sa mga kapatid sa pananampalataya. Opo, no? Good morning kay Sister Leia Limit Factoranan. Opo, no? Good morning. Magandang umaga po, no? Ang atin pong tatalakayin for this morning ay matatagpuan po natin sa chapter 16 ng book of Matthew verse 13. Opo, no? Praise the Lord, up to following verses. Opo, no? So, basahin po natin at hayaan natin na sa umagang ito ang Diyos ang magbigay sa atin ng sapat na kaunawaan. Opo, no? So, ayun po, no? Basahin po natin. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Whom do men say that I, the Son of Man, am?" And they said, "Some say, Thou art John the Baptist, some Elias, and other Jeremiah, or one of the prophets." He said unto them, "But whom say ye that I am?" And Simon Peter answered and said, "Thou art the Christ, the Son of the living God." And Jesus answered and said unto him, "Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood had not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say unto thee, Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven." Then he charged his disciple that they should tell no man that he was Jesus the Christ. My brethren, this is the word of the Lord, and let his word be magnified in our midst this morning. Opo, no? So, purihin po ang atin pong Panginoon, purihin po ang Diyos na makapangyarihan. Opo, no? At ayan, magandang umaga sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Good morning kay Sister Luz Kurong. Opo, no? Ganon din kay
Donna, opo, no, kay Sister Donna ng Barangay Ibabang Iyam, opo, Lucena City. Magandang umaga. Salamat doon sa tuta na iyong ibinigay. Opo, medyo malungkot siya. Siguro nami-miss ka. Opo, no. So, praise the Lord. So, ito po, no, kahapon ating tinalakay yung tinatawag na kahalagahan ng tinatawag na doktrina. Opo, no. Every believers must have a doctrine. Opo, no. Ito yung napaka-importanting bagay. Opo, no. Kasi po pag pinag-usapan yung doktrina, ang doktrina po ay kumakatawan sa tinatawag na salita ng Diyos. Opo, no. So there is a big difference between dogmatic doctrine at doktrina. Opo, no. Pag sinabi pong doktrina, ang ibig sabihin po nito ay isang uri ng usapin o aralin na nagmula sa Diyos. Opo, which is God's word o the word of God. Opo, no. So doctrine, opo, is a kind of theology na sa kung saan ay ang Diyos ang nagpapaunawa sa bawat isa sa atin. So pag sinabing dogma o dogmatic doctrine, ang ibig sabihin po niyan ay man-made theology. Opo, no, na walang basihan, opo, maliban sa tinatawag na personal nilang karanasan, opo, no, sa buhay sa mundong ito. Opo, no, ang basihan po nito ay yung kanilang personal na kaalaman. Opo, no, malaking kaibahan sa tinatawag na doktrina ng Diyos o sa banal na salita ng Diyos kasi po hindi po ito nakabase sa kaalaman ng tao, ito po ay nakabase sa kaalaman ng Diyos. So pag sinabing dogmatic doctrine, ang tawag po diyan ay man-made theology. Opo, no, man-made theology. So pag sinabing doctrine at walang dogma, ang ibig sabihin po niyan ay God-made theology. Opo, no. So napakalaki pong pribilehyo na sa bawat isa sa atin yung mensahe ng mabuting balita ay atin pong masubaybayan ano ang kadahilanan kasi nga po mayroong paalaala dito ang ating Panginoong Hesukristo sa mga disipulo, mag-iingat kayo sa libadura ng mga Parisiyo at ng mga Saduseyo. Opo, no, yung katuruan ang tinutukoy ng atin pong Panginoong Hesukristo na sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad ay pag-ingatan. Opo, yung katuruan na meron ang mga Parisiyo at Saduseyo. Opo, no, na sa kung saan sa unang pagkakataon na ito'y marinig nila sa ating Panginoon, opo, no, hindi nila ito agad naunawaan. Ang pumasok sa kanilang isipan ay ang kawalan nila ng dala ng tinapay, nalimutan nilang magdala ng tinapay. So ang ating Panginoong Hesukristo ay nagbigay ng tinatawag na pagre-rebuke o mild rebuke sa mga alagad at sinabi niya, kay liit ng inyong pananampalataya, hindi pa ba ninyo nalimutan kaagad ninyo ang nangyari? Opo, no, nang magpakain ako ng 5,000 katao sa pamamagitan ng 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda at hindi pa ba ninyo naalaala yung nagpakain ako ng 4,000 katao sa pamamagitan po ng 4 na unang 5 tinapay, unang 7 tinapay? Gaano karami ang natira? At nalikom na ilagay ninyo sa basket, sabi ng ating Panginoon. Opo, at noon din ay naunawaan ng mga alagad na ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo ay patungkol sa katuruan, meron ang mga Parisiyo at Saduseyo. Sa sitwasyong ito, opo, no, na ang ating Panginoong Hesukristo from Magdala ay tumawid nga sa kabilang ibayo. Opo, no, sila'y nakarating sa lupain ng tinatawag na Caesarea Philippi, isang uri ng lugar na kung atin pong pag-aaralan yung sitwasyon o kultura, ito po'y isang lugar sa Middle East o sa bansang Israel. Opo, no.
o malapit sa bansang Israel na ang kultura ng mga tao ay samut-sari. Opo, no, sa madaling salita, ito'y isang uri ng lugar na ang mga residente ay mayroong iba't ibang uri ng Diyos na sinasamba o Diyos-Diyosan na sinasamba. Opo, mayroon silang kanya-kanyang mga iniidolo, parang katulad ng bansang Pilipinas. Ang bansang Pilipinas po ay isang uri ng lugar na napakaraming Diyos na sinasamba. Opo, bagamat maaaring ito'y i-deny ng napakaraming tao sa atin pong bansang Pilipinas, opo, pero yun pong nakikita ng ating mga mata ay nagbibigay ng patunay na ang ating bansa ay maraming Diyos ang sinasamba. Opo, no? Pag pumunta ka sa palengke, opo, no, makikita po natin doon yung pusang kumakaway. Opo, no, hindi nila nauunawaan na ang kumakaway na pusa ay isang uri ng paniniwala na nagmula sa relihiyong Confucianism. Opo, no? So ang bansang Pilipinas ay naniniwala sa paniniwala ni Confucius. Opo, no, na yung pusa ay itapat mo lang sa pintuan, yung kanilang ribultong pusa, itapat mo lang sa pintuan, ay nananawag daw po yan ng pagpapala. Praise the name of the Lord. Opo, no, meron namang isang uri ng Diyos-Diyosan na matatagpuan din natin ko kadalasan sa palengke sa mga lugar na kung saan ay mayroong negosyo, opo, no, na pinapairal. Opo, no, yung palaka na mayroong bariyas o mayroong coins na ginto sa kanyang bibig. Opo, no, ito'y isang uri ng pantawag daw ng pagpapala. Sabi nila, pero hindi nila nauunawaan na ang palakang ito ay paniniwala ng mga Buddhist. Opo, no, sa relihiyong tinatawag na Buddhism. Opo, no, so ito'y kanilang pinaniniwalaan. Opo, no, and then together with that ribultong pusa, opo, no, together with that palaka, opo, no, makikita natin kasama nila yung ribulto ni Mama Mary, kasama nila yung ribulto ng ating Panginoong Hesukristo. So ibig sabihin ang bansang Pilipinas ay mayroong samot-saring paniniwala. Opo, no, katulad ng tinatawag na lugar ng Caesarea Philippi. Opo, no. So dito sa lugar na ito, nagtanong ang atin pong Panginoong Hesukristo. Sino daw ako, sabi ng mga tao? Praise the name of the Lord. This is a very important question. Opo, no? Para sa atin na mga mananampalataya. Kasi ito po ay tutukoy kung sino at kung ano sa iyo ang atin pong Panginoong Hesukristo. This is a very important question na nagmumula sa atin pong Panginoon. Opo, no? Ikaw na nakikinig sa umagang ito, para sa iyo, sino ang atin pong Panginoong Hesukristo? Opo, no? So, general ang katanungan ng atin pong Panginoong Hesukristo, kaya ang mga alagad ay sumagot din ng tinatawag na general answer. Ang sabi po ng iba, kayo daw si Elias. Opo, at ang sabi po ng iba, kayo daw si Juan Bautista o si Jeremiah o isa sa mga propeta. Ito yung sagot ng mga alagad na tinanong ng ating Panginoong Hesukristo habang sila'y naandun sa lugar ng Caesarea Philippos. Opo, no? Pero sumagot ang atin pong Panginoong Hesukristo isang eksklusibong katanungan para sa mga mananampalataya lamang. Pero sa inyo, sino ako? Opo, no? A very important question na kailangang masagot ng isang napaka-importanteng kasagutan. Opo, no? Napakahalagang bagay na dapat po nating maunawaan na nagturo ang ating Panginoong Hesukristo, beware of the doctrine of the Pharisees and the Sadducees. And then pagkatapos na mabanggit ang katagang pag-ingatan ang doktrina o katuruan, mayroon ang mga Saduseyo at ang mga Pariseo. Dinala sila ng atin pong Panginoong Hesukristo sa isang lugar
na ang mga taong naninirahan ay napakaraming Diyos-Diyos ang sinasamba, ano ang purpose ng atin pong Panginoong Hesukristo? Una, para pagtibayin yung iyong paniniwala patungkol sa Diyos, patungkol sa atin pong Panginoong Hesus. Pangalawa, magkaroon ka ng pagkakataon na yung iyong katuroang iniingatan sa iyong puso mula sa banal na kasulatan ay maikumpara sa katuroang mayroon sa mundong ito na atin pong ginagalawan. Opo, no? Ang Diyos ay binibigyan ka ng kapahintulutan na i-judge ang iba't ibang uri ng paniniwala na salungat sa paniniwala na mayroon ang mundong ito na atin pong ginagalawan o mga katuruan sa mundong ito na salungat sa katuruan na mayroong binabanggit ang banal na kasulatan. Napaka-importante po nito kasi nga po sa aklat ng Judas verse 3 o verse 2, mapapansin po natin doon na sinabi ni Judas, ipagtanggol natin o ipaglaban po natin ang pananampalataya na tinanggap natin mula sa atin pong Panginoong Hesukristo. And then do not forget, if we talk about faith, faith without reason is foolishness. Kahangalan ang pananampalatayang walang batayan. Kahangalan ang pananampalatayang walang pinagbabasihan. Kahangalan ang pananampalatayang pinulot-pulot mo lamang na hindi mo naunawaan. That's why the very question of our Lord to His disciples is very important. Who do men say that I, the Son of Man, am? Praise the Lord. This is a very important question. Who do men say that I, the Son of Man, am? At ang mga alagad, sumagot, kayo daw po si Juan Bautista. Kayo daw po si Elias o si Jeremiah o isa sa mga propeta. Praise the Lord. Pero ang ating Panginoon hindi doon natapos. Para sa inyo, sino ako? A very important question. Kasi po pag sinabing important question, ito ay nangangailangan ng important answer. At tandaan po natin, this is a very important question. Ano ang kadahilanan? Sapagkat ang katanungang ito ay isang uri ng bagay na ang Diyos din lamang ang magbibigay sa atin ng tinatawag na kakayanan upang ito ay ating matugunan. We do not know how to declare who Jesus is kapag hindi tayo tulungan ng ating Diyos. Hindi natin siya maideklara. Kaya nga po noon pa mang unang panahon, kahit sa bansang Israel, hindi siya maideklara ng mga tao doon. Maliban sa samahan sila ng atin pong Panginoon upang maipakilala ng mga tao kung sino ang atin pong Panginoong Hesukristo. At kapag naipakilala mo kung sino ang atin pong Panginoong Hesukristo, kung sino siya, ikaw ay ituturing ng Diyos na mapalad. Ano ang kadahilanan? Sapagkat ang pagpapakilala at pagkakilala sa atin pong Panginoong Hesukristo ay hindi kayang gawin ng kahit na sino mang tao. Ang pagpapakilala at pagkakilala sa atin pong Panginoong Hesukristo ay isang uri ng pagpapala na tinatanggap natin mula sa Diyos. Makikita natin dito, ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, who do men say that I, the Son of Man, am? You are Elijah, or John the Baptist, or maybe Jeremiah, or one of the prophets, sabi ng mga disciples. At ang ating Panginoong Hesukristo muli nagtanong, but to you? Sino ako sa inyo? Praise the Lord. But whom say you that I am? Anong sagot ninyo? Sino ako? Praise the Lord. A very important question na nangangailangan ng tinatawag na importanteng kasagutan. And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. Hallelujah. Kayo po ang sinugo. Kayo po ang Mesiyas. Ang ibig sabihin po ng Christ,
Sent. Opo, no? Sinugo. Mesiyas. Opo, no? O Messiah. Yan po ang ibig sabihin ng katagang Christ. Tagapagligtas. Praise the name of the Lord. Opo, ang ating bansang Pilipinas ay maraming mga katuruan, opo, no, na matatagpuan po natin sa bawat relihiyong ating nakamulatan. Mayroong bagong relihiyon ngayon na nagsasabing He is the appointed Son of God. So kapag sinabing He is the appointed Son of God, pwedeng gawin itong He is the appointed Messiah. Opo, no? He is the appointed Savior because He is the appointed Son of God. Opo, no? Meron namang relihiyon na nagsasabing yung aming leader ay sinugo. Praise the name of the Lord. Opo, no? So pag pinag-usapan po natin, iisa lamang ang bugtong na anak ng Diyos. Opo, no? Walang inappoint. Opo, no? Na maging tinatawag na representative ng bugtong na anak ng Diyos. At tawaging appointed Son of God. At bukod sa atin pong Panginoong Hesukristo, wala na pong tatawaging sinugo. Opo, no? Mayroon tinawag. Opo, at pag sinabing tinawag, marami po 'yan. Opo, ang inyong lingkod bahagi sa mga tinawag ng atin pong Panginoon. Tinawag upang mangaral ng mensahe ng mabuting balita. Opo, no, pero hindi ako yung Messiah. Opo, I am not the one Messiah, the appointed Son of God. Opo, no? Hindi po ako yun. Wala pong Messiah, wala pong Kristo, wala pong anak ng Diyos o bugtong na anak ng Diyos maliban lamang sa atin pong Panginoong Hesus. Opo, no? Kaya yung napaka-importanting katanungan na nangangailangan ng tinatawag na importanteng kasagutan, opo, no, ito'y nakapatungkol lamang sa atin pong Panginoong Hesukristo at hindi sa napakaraming relihiyon na tinutukoy ng mundong ito. Opo, that's why doctrine is very important kasi this passage is talking about doctrine of Christology. Opo, who do men say that I, the Son of Man, am? Praise the Lord. Opo, no? So, ang sabi ni Peter, you are the Christ. You are the Messiah. You are the Son of God. Opo, no? Ang sinugo ng Diyos mula sa langit. Praise the Lord. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood cannot reveal this to you, or had not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Opo, no? Dito sa anggulong ito, ipinaunawa ng atin pong Panginoong Hesukristo kay Pedro na mapalad ka, Pedro, sapagkat ang iyong pagkakilala kung sino ang Kristo, kung sino ang Panginoong Hesukristo, ay hindi isang uri ng katuruan na tinanggap mo mula sa tao. This is the very important message. Pag sinabi pong doktrina at naunawaan natin kung ano yung tamang doktrina, ang pagpapaunawa po nito ay hindi nagmula sa tao. Ito po ay nagmula sa Diyos. Opo, no, sa umagang ito, kung maunawaan po natin ang mensaheng ito, opo, no, tandaan po natin na si Pastor Fred ay naging kasangkapan lamang ng Diyos. Opo, no, para ipaunawa sa atin ang isang napaka-importanteng katanungan na nangangailangan ng importanteng kasagutan. Praise the name of the Lord. Opo, no? So, sabi ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you. Mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang bagay na ito ay hindi ipinaunawa sa iyo ng tao. Kasi Jesus is talking about flesh and blood, human.
Opo, ang ating Panginoong Hesukristo ay nasa katawang tao. That's why hindi po siya ang nagpaunawa nito kay Pedro, kundi sino? Ang sabi ng ating Panginoon, kundi ang aking amang nasa langit. Opo, no? At sinabi naman yan ng ating Panginoong Hesukristo sa John chapter 6 verse 44, no one can come to me unless the Father who sent me draws him. Opo, no? Binanggit ng ating Panginoong Hesukristo sa Mateo 11:25, nagpapasalamat ako sa iyo, Ama, sapagkat ang bagay na ito ay itinago mo sa mga marurunong pero ipinaunawa mo sa mga tao na mayroong kaisipan na katulad ng sa bata o mayroong ugali na katulad ng sa bata. Ibig sabihin, ang atin pong Amang nasa langit together with our Savior Jesus Christ, opo, ay magkatulong na gumagampan sa isang uri ng tungkulin na sa kung saan ay ipakilala kung sino ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating nag-iisang tagapagligtas. Opo, no? At naandyan nga po ang banal na Espiritu na patuloy na umaagapay pupuno sa kahalagahan ng mensahe ng mabuting balita na sa pamamagitan niya ay binibigyan tayo ng sapat na liwanag upang ang mensaheng ating napapakinggan ay ating pong maunawaan. Mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang bagay na ito ay ipinaunawa sa iyo hindi sa pamamagitan ng dugo at ng laman, kundi sa pamamagitan ng aking Amang nasa langit. And I say unto thee, opo, that thou art Peter. At sinasabi ko sa iyo, God the Father, He is talking to Peter. He is introducing Jesus Christ. Kaya nga po, sa iisang pangalan lamang matatagpuan ang kaligtasan. Opo, no? Walang sino mang pangalan pa na ibinigay ang Diyos sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng isang sumasampalataya. Ito po'y walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Because He is the Messiah, He is the Christ, He is the only begotten Son of God. Hallelujah. He is my beloved Son, God the Father, He said, of whom I am well pleased. Praise the name of the Lord. Opo, no? Dito sa tagpong ito, God the Father talking to Peter using the body of our Lord Jesus Christ, the human body of our Savior Jesus Christ. And I tell you that thou art Peter, and upon this rock, opo, upon this rock, opo, no? A solid mountain of rock. He is talking about Jesus. Hallelujah. And I tell you, and upon this rock, I will build my church. Sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Opo, merong isang relihiyon na nag-angkin po nito. Na ang pinagtayuan daw po ng iglesia ay walang dili iba, kundi si Peter. Which is salungat naman sa sinasabi ni Peter. Opo, no? Na sa kung saan ay sinabi ni Peter, si Kristo ang batong panulukan na naging katitisuran ng mga Hudyo. Opo, binanggit po yan ni Peter in the book of 1 Peter chapter 2 verse 4. Praise the name of the Lord. Opo, no, na sinasabi niya na hindi siya ang pinagtayuan ng batong panulukan. Opo, no, kundi ang atin pong Panginoong Hesukristo. And upon this rock, I will build my church. The Father in heaven, opo, talking to Peter na ang ating Panginoong Hesukristo ang pinagtayuan ng iglesia at ano ang sabi ng ating Amang nasa langit concerning authority of Jesus. Ang sabi po dito, and I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth will be bound in heaven, and whatsoever thou shalt be loose on earth shall be loose in heaven. Praise the name of the Lord. So napaka-importante po nito. Bakit? Sabi ng ating Amang nasa langit, anumang uri ng bagay na talian niya o anumang uri ng talian niya dito sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang uri ng kalagan dito sa lupa ay kakalagan sa langit. Opo, no? Hallelujah.
Opo, no? Ang ibig sabihin, the complete authority na meron po ang atin pong Diyos. The total authority that God have. Opo, no? It was given by God to our Lord Jesus Christ. Opo, no? Praise the name of the Lord. So, napaka-importanting maging malinaw po para sa atin na sa kung saan, opo, no, sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, ang autoridad mula sa langit hanggang sa lupa ay ipinagkaloob sa akin ng Amang nasa langit. Hallelujah. The total authority of God was in Jesus Christ. Opo, no? Kaya pag sinabing kaligtasan, opo, no, puntahan natin yung usapin kaligtasan, doctrine of salvation. Our doctrine of salvation, opo, or our salvation is completely sure and completely finished. Opo, no? Bakit? Sapagkat ginawa po ito ng atin pong Panginoong Hesukristo para sa iyo. Opo, no? At hindi ito mawawala. Bakit? Kasi ang may hawak po ng susi ay hindi tao. Ang may hawak po ng susi ng kaligtasan mo ay walang iba kundi ang atin pong Panginoong Hesukristo. It cannot be lost. Opo, no, kung mayroong mga mananampalatayang nagsasabing nawawala ang kaligtasan, opo, no, minamaliit nila ang ating Diyos na tagapagligtas natin. Opo, tandaan po natin, hindi po tayo ang nagliligtas. Ang Diyos po ang nagliligtas. Maaaring nadidisappointed sila, opo, no, o nadidisappoint tayo doon sa mga kapalpakan na atin pong nagagawa. Opo, no? Normal naman po yun. Opo, no, na paminsan-minsan ikaw ay magkamali, normal naman po yun. Ano ang kadahilanan? Sapagkat yun pong ating pagkakamali ay nagpapatunay na mahalaga ang ikaw ay patuloy na nakasandig. Opo, no, na nakatuon ang tiwala sa atin pong Panginoong Hesukristo. Opo, no? Sapagkat yung atin pong mga pagkakamali ay nagpapakita ng ating kahinaan na siyang nagbibigay ng patunay na kailangan mo ang Diyos. Opo, no, so yung ating mga mistakes, yung atin pong mga kapalpakan ay nagpapatunay na kailangan mong patuloy na magtiwala sa atin pong Panginoon, or else sasabihin mong wala na ang kaligtasan mo dahil nagkamali ka. Hindi po ganun. Opo, no? Malinaw ang sinabi ng atin pong Panginoong Hesukristo in the book of John chapter 10. Opo, no? I would like to invite you to follow me. Opo, John chapter 10 beginning from verse 25. Opo, no? Hindi ako sigurado. Opo, no? Sa chapter 10 verse 25. Opo, no? Okay po, verse 25. Jesus answered them, I told you and you believe not. Opo, no? John chapter 10 verse 25. Sinasabi ko na sa inyo pero ayaw ninyong maniwala. Sabi doon, the works that I do in my Father's name, they bear witness of me. But you believe not because you are not my sheep. As I said unto you, my sheep hear my voice. Opo, no? Ang tunay na tupan ng Panginoon ay nakikinig ng turo ng Panginoon. Opo, no? Hear my voice because, opo, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Opo, no? Ang sabi ng 28, and I give unto them eternal life and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hands. Opo, no? Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at wala ni isa man sa kanila ang napapahamak o mapapahamak. At walang sino man sa kanila ang pupwedeng umagaw sa aking mga kamay. Opo, no? My Father, 29, my Father which gave them to me,
Do we see this? Opo, no, hindi tayo makalapit sa atin pong Panginoong Hesukristo. Sabi ng John 6:44, malibang dalhin tayo ng Amang nasa langit palapit sa atin pong Panginoong Hesukristo. No one can come to me unless the Father who sent me draws him. Opo, no? Jesus, He is the Messiah. Sent by the Father. Praise the Lord. Opo, no? So, sabi doon, I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hands. My Father, which gave them to me, is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Opo, no? No man. Hallelujah. Walang sino man ang pupwedeng mag-alis sa atin sa kamay ng ating Amang nasa langit. So our salvation through Jesus Christ, opo, na sa kung saan ay sinugo ng Ama para sa atin pong kaligtasan, walang sino mang makaaagaw sa atin sa kanilang mga kamay. Opo, that's why this is a very wonderful and a very beautiful question mula sa ating Panginoon. Who do men say that I, the Son of Man, am? Para sa iyo, sino para sa iyo ang atin pong Panginoong Hesukristo? If Jesus, He is the Messiah, for you, if Jesus, He is the Christ, for you, if Jesus, He is your Savior, the only begotten Son of God, who sent by the Father to save us from the power of sin, you are blessed. Hallelujah. Praise the Lord. At sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, huwag ninyo itong ipagsasabi kahit na kanino man. Ano ang kadahilanan? Sapagkat ito'y isang uri ng personal na gawain ng Diyos na makapangyarihan sa puso't isipan ng bawat individual na mananampalataya. Ito'y personal na pagkalabit ng Diyos sa iyo upang ipakilala at dalhin ka sa piling ng ating Panginoong Hesukristo, upang sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo ay tamasahin mo ang buhay na walang hanggan, na walang pwedeng umagaw sa kanyang mga kamay kahit na sino man. Through Jesus Christ, our salvation is sure, perfect, and completely finished. Wala ka nang dapat alisin, wala ka nang dapat bawasin. Tinapos ito at kompletong binayaran ng atin pong Panginoong Hesukristo nung mamatay siya sa krus ng Kalbaryo. Because He was sent by the Father to die on the cross para po sa atin pong kaligtasan. Kaya nga po, babalikan natin yung napakahalagang katanungan na nangangailangan ng napakahalagang kasagutan. Para sa iyo, sino para sa iyo ang Panginoong Hesukristo? Siya ba'y isang uri ng bagay na ipinadala lamang ng Diyos para sa iyong mga personal na pangangailangan, para lamang sa mga pagpapala na iyong kailangan sa buhay na ito? O ipinadala siya sa iyo ng Diyos upang sa pamamagitan ng Diyos ay mabuksan ng ating Panginoong Hesukristo ang lahat ng uri ng bagay na pwede mong pagdaanan patungo sa buhay na walang hanggan? Opo, no? He has the key of the kingdom of heaven. He have it. Pwede niya itong buksan kahit na kanino man, at pwede niya itong sarhan kahit na kanino man. Binanggit ito ng Book of Revelation. He has the key of the kingdom of David. Anumang uri ng sarhan niya, hindi mabubuksan ito ng kahit na sino man. At anumang buksan niya,
walang sino mang po pwedeng makapagsara. Excuse me po. So tayo po ay dumulog sa presensya ng Diyos ngayong umagang ito at kausapin tayo ng ating Panginoon sa personal na katanungan. Who do men say that I, the Son of Man, am? Opo, no? Isang uri ng katanungan na nangangailangan ng napaka-importanteng kasagutan sapagkat hindi lamang doon natapos ang atin pong Panginoong Hesukristo. Personal siyang nagtanong sa mananampalataya, sa kanyang mga tagasunod, sa kanyang mga disipulo. But whom say you that I am? Para sa iyo. Sino ang Panginoong Hesukristo para sa iyo? Praise the Lord. He is the Messiah, the anointed Son of God, the sent, the Christ, the bread of life, the light of this world. Hallelujah. Praise the name of the Lord. The all-powerful God. He is the Lord of Lords. He is the King of Kings. Hallelujah. Jesus Christ. Hallelujah. Ama naming nasa langit, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon na sa kung saan ay siyang may hawak ng susi at mayroong autoridad na magsara ng bagay na gusto niyang sarhan at may autoridad na magbukas ng bagay na gusto niyang buksan para sa aming mga mananampalataya. Hayaan mo pong sa umagang ito ay patuloy naming maideklara kung sino ang Panginoong Hesukristo sa buhay namin at kung ano yung kanyang posisyon sa amin pong pagkatao bilang mga tagasunod at mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Panginoon, umaamin po kami na sa iyong personal na katanungan para sa amin, ano bang sinasabi namin sa mga tao patungkol sa kung sino ka? Alam namin, Panginoon, na marami pang mga bagay na hindi namin lubusang naiideklara kung sino ka sa harap ng napakaraming tao. Marami pa po kaming mga bagay na dapat maunawaan. Marami pa po kaming mga bagay na dapat po naming maintindihan. At ang bagay pong iyon ay aming inaasahang patuloy na ibubukas ng aming Amang nasa langit sa amin pong mga puso't isipan. We do believe, Father, na katulad ni Peter na sa kung saan ay inintroduce mo sa kanya ang aming Panginoong Hesukristo. We do believe, Father, na magagawa mo din pong patuloy na buksan pa ang aming puso't kaisipan at patuloy pa pong ipakilala sa amin kung sino ang aming Panginoong Hesukristo, ang aming Diyos na aming tagapagligtas, nag-iisang tagapagligtas, the anointed Son of God, ang iyong sinugo, ang iyong ipinadala sa mundong ito para sa kaligtasan naming mga tao. Kaya Panginoon, sa umagang ito kami po ay patuloy na nagpapasalamat. Thank you para sa iyong bagay na ginawa para sa amin sa krus ng Kalbaryo at kami po ay patuloy na dumadalangin yamang ikaw po ang may hawak, Panginoon, ng susi at sinabi ng Biblia, anumang buksan mo ay sa lupa ay bubuksan mo sa langit at anumang talian mo dito sa lupa ay tatalian mo sa langit. Kami lumalapit sa iyo, Panginoong Hesukristo. Lumalapit po kami sa iyo, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo na sa umagang ito kami po ay iyong patuloy na agapayan. Kami po ay iyong patuloy na tulungan. Anuman po yung mga pagsubok at hamon sa buhay na mayroon kami, amin pong idinudulog sa iyo, Ama, sa pangalan po ng amin pong Panginoong Hesukristo. Naniniwala po kami na ikaw po ang nag-iisang solusyon sa lahat ng uri ng hamon sa buhay na mayroon kaming nararanasan. That's why we are praying, Father, in the name of Jesus. Ang banal na Espiritu patuloy naming sinasanggunian patungkol sa mga bagay na dapat po naming maunawaan
base sa mga doktrina na dapat na maging malinaw sa amin pong mga puso't isipan. Panginoon, patuloy naming pinapanghawakan as you have said it in your word. Marami pa kaming bagay na hindi pa po namin nauunawaan, pero ang sabi po ng Biblia, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kami upang maipaunawa sa amin ang mga tunay na katotohanan at maging ang mga bagay na dadating, kami po ay iyong aagapayan. So Father God, we are praying in the name of Jesus. Amin pong dalangin, Ama, na patuloy mo kaming abutin. Umaamin kami sa buong katotohanan, we are weak. There are so many kinds of mistakes na meron po kaming nagagawa. There are so many kinds of failure that we have been made. So Father God, kami po ay nangangailangan ng tulong mula sa iyo. Nangangailangan po kami ng gabay mula sa iyo. Kaya Ama, sa pangalan ni Jesus, kami po ay dumadalangin sa umagang ito. At hayaan po ninyo na patuloy naming maipanalangin ang mga kapatid naming ito, Panginoon, na wala namang ibang inaasahan kundi ikaw. We are praying, Father, for Ate Meli Mateo Ballester and family, kila Sister Merlin Vergara. We are praying, Father, in the name of Jesus. We are praying kila Sister Marilyn Perilla. We are praying also, Father God, kila Ate Helen and Kuya Rick Marzan. Ganon din po sa kanilang anak na si Sister Vanessa Marzan. We are praying also kila Brother Michael and Sister Lynette Imperial Malabad, kila Nanay Lucy, kila Tatay Hunyong Malabad, kay Brother Dondon Malabad and his family. We are praying also, Father God, kila Brother Romnick and Sister Kat Valerio, kila Kuya Victor Condis Giriba. We are praying also kila Sister Love Garcia Domingo, Sister Monica Garcia Domingo. Praying also, Father God, kila Franz Margallo, kila Fumika and Nusumi Matsusaki Margallo, kila Manay Salve, kay Shiril, kay Faye, kay Jo Marie, kay Jonathan, maging kay Freshalin, Father God, we are praying. Ganun din po kayla Jibong Baratita, kila Ate Daisy Abera Baratita, we are praying for them. Praying also kay Aiko Shin and family, kay Sister Angie De Vera and family. We are praying also kay Sister Leia Limit Factoranan, Sister Nieves Limit. We are praying also, Father God, sa Bible study na hindi po napupuntahan dahil sa pandemya, dahil sa COVID-19. Praise the Lord, kila Ate Nelia Laraya, Kuya Jose Laraya, kila Brother Bart Sibulyina, kila Sister Susan and Brother Edgar Limbo, kila Nanay Presi, Sister Grace Murillo, kila Sister Oyes Arlanza, Sister Nori Sabilita. Ang grupong ito sa Barangay Maraykit, San Juan, Batangas, akin pong patuloy na dalangin ang iyong patuloy na pag-abot sa kanilang pangangailangang espiritual. We are praying, Father, na ang programang ito ay kanilang masubaybayan. So, Father God, we are praying also kila Kuya Fernando Lucero, kila Brother Rodel Cabanganan. Sa iyo namin patuloy na ipinapagkatiwala ang mga Bible studying ito, Panginoon, na sa kung saan ay ginagamit mo din sa kapanahonang ito para maipalaganap ang mensahe ng mabuting balita. Father God, we are praying for Magnificent Jesus Church sa pangunguna po nila Pastor Arman de la Peña, Sister Glo de la Peña, ang DBS Bible Study Live sa pangunguna nila Pastora Cora Vasquez, Sister Barry Consano, Sister Mary Ann, and Sister Maribeth Rosales. We are praying also, Father God, sa Si Jesus ang Pag-asa with Pastor Ed Resuello and Sister Prime Resuello. Ganon din po sa Jesus Christ, True God and Eternal Life Church sa pangunguna ni Pastora Lalay Bandoy and Sister April Limbo.
Ganon din po Sister Geneva Nicolas. We are praying also, Father God, sa GCL Church, sa pangunguna po nila Sister Elma Gutierrez, Sister Beniranda Sinita Castillo, and we are praying, Father God, kay Sister Jubilin Castillo, isang 5 years old child na mayroong stage 5 kidney disease. So we are praying, Father God, for healing. Hallelujah. We are praying, Father God, na ikaw po ang patuloy na maitampok sa mga Bible studying ito na sa kung saan ay ginaganap sa kapanahonan on the air o through live streaming using social media or Facebook. So, Father God, sa iyo namin ipinapagkatiwala ang sitwasyong ito, Panginoon. Akin pong patuloy na idinudulog sa iyo, maging ang community na mayroon po kami, ang Victory in Jesus Christ International Christian Community Incorporated, sa pangunguna po nila Brother Lito Mulano, sila Sister Imelda Mulano. Akin pong patuloy na dalangin maging ang buong pamilya Mulano, sila Milet, Jemeline, sila Sister Geneva, maging sila Sister Erica at Brother Denmark. Sa iyo namin patuloy na ipinapagkatiwala maging ang mga taong involved sa pamilyang ito. We are praying na ikaw po ang patuloy na makilala at makapagpakilala sa kanila. So Father God, we are praying also sa Moral family, kay Ate During, kay Sister Monique, kay Brother Chris, ganon din po sa Pagaduan family, kay Brother Eric, kay Sister Shea, Father God, sa mga anak, Panginoon, lalo na po kay Baby Arian. We are praying also sa Hubilia family, kila Pastora Che, kay Mama Tila, of course. We are praying sa Kurong family, kay Ate Luz Kurong, kay Brother Jason, kay Juby, kay Sile, ganun din po sa Herrera family, kay Sister Joanna Pearl Herrera, kay Brother Christopher, and I am praying, Father God, na ang araw na ito o ang araw ng kahapon na sa kung saan ay nagdiwang ng kaarawan si Sister Pearl, akin pong dalangin na ang anak mong ito ay iyong patuloy na pagpalain, 10 ng kanyang sambahayan. Ikaw po ang patuloy na makagalaw ng buong laya at patuloy na buksan ang pintuan ng langit sa kanyang buhay. Ibuhos ang masaganang pagpapala na tanging ikaw lamang po ang makapagbibigay. So, Father God, we are praying also kila Sister Jackie, kay Brother Fabio sa kanilang anak. Ganun din po kila Sister Leia Escriba, kila Brother Ronnie, kay Brother Eman, kay Sister Ella, sa Pantalyon family, kay Sister Darlene at kay Brother JB Pantalyon sa kanilang anak. We are praying, Father God. So we are praying also sa Doktama family, kay Brother Hinaro at Sister Rosalie, maging sa kanilang mga anak. We are praying, Father God. Praying also kay Ate Josie Ribo and family, kay Sister Joan Carol Ramoy Diego Morales and family, kay Brother EJ Morales, ganun din po sa buhay ng mga anak mo, Panginoon, sa ilalim ng pangunguna ni Pastora Ana Teresa Kalugtong. We are praying for her, O God. Sa Kalugtong family, Pastora Ana Teresa, kay Brother Gerald Kalugtong, Jose Martin Kalugtong, kay Brother Jojo Ebol, Father God, we are praying. Ganun din po kay Sister Didit Ebol Kalugtong, the entire Kalugtong family, we are praying, Father God. Maging sa BJC Apalit, we are praying for Ate Ellen Vergara, Kuya Rolly Vergara. We are praying, Father God, para sa kalusugan po ni Kuya Rolly at ni Ate Helen, maging sa kalusugan din po ni Sister Filomena Morales. We are praying for them. Sila Sister Edwina, Sister Cecil, Sister Nati, Sister Etang. Ganun din po sila Sister Maricel, Father God. Ganun din po sa buhay nila Brother Lito, nila Brother Fred. Hallelujah, nila Brother Andy, nila Kuya Felix, Tatang Emo, the entire BJC Apalit, we are praying. At ganun din po kami dumadalangin sa BJC Pitugo sa pangunguna nila Pastora Gemma Ditubio, Sister Ellie Forbes. We are praying for the entire BJC Pitugo Local Church. At akin pong dalangin na kung meron man pong mga bagay na dapat ayusin specifically sa house church, Father God, o sa lugar panambahan, Panginoon,
whatsoever. Akin pong dalangin na ang mga kapatid sa Pitugo ay magkaisa na ito po ay ayusin at bigyan ng pagkakataon na ito ay mailagay sa tamang posisyon na sa kung saan ay magiging maayos ang pagsamba ng iyong mga anak sa lugar na iyon. So, Father God, we are praying for the entire churches we have here in the Philippines at maging sa ibang lugar, Panginoon. Akin pong dalangin na kami po ay iyong patuloy na ingatan, bigyan ng sapat na kalakasan upang patuloy ka nga pong mapapurihan. Father God, we are praying for my family. I am praying for my family, pasimula po sa aking sister wife, hanggang sa akin pong mga anak, Panginoon, sa akin pong mga kapatid at pamangkin sa lugar po ng Tayabas, Quezon. Sa iyo po namin patuloy na ipinapagkatiwala ang lahat at maging yung mga kapatid ko, pamangkin na nasa iba't ibang lugar ng Quezon Province, maging yung mga nasa lugar ng Baguio City, we are praying, Father God. Akin pong dalangin na ikaw po ang patuloy na maparangalan. Salamat sa umagang ito. We do believe na our prayers are being heard by the Father. At salamat po, Panginoong Hesus, because you have the key of the kingdom of heaven at naniniwala po kami because you have that key. Kami po ay malaya pong napapakinggan ng Ama. Salamat po at sa iyo namin ipinapagkatiwala ang lahat. Allow us, Father, na sa umagang ito ay patuloy naming maipagkatiwala sa iyo ang lahat. So, Father God, thank you at sa iyo namin idinudulog ang lahat ng sitwasyon. Father God, salamat sa iyo ang papurit pagsamba, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, praise the Lord. Opo, no. So, good morning. Opo, no. Good morning sa mga kapatid sa pananampalataya. Opo, no. At sa umagang ito, ang inyong lingkod ay patuloy na nagpapasalamat sa inyong patuloy po na pagsubaybay. Opo, no? So, purihin po ang Diyos sa inyong mga buhay. At bago ako tuluyang magpaalam, nais ko pong iparating sa inyo na kahapon po hanggang kanina, nag-aayos ako ng mga listahan ng mga prayer request. Opo, no? Kung meron akong hindi nabati this morning, pagpaumanhinan po ninyo. Opo, no, kasi nagulo yung aking listahan ng prayer request. Opo, no. So ayun po, no. So pagpalain po ang Diyos sa inyong mga buhay. So bukas po ulit ng umaga, do not forget 5:30 in the morning. At pag-araw po ng Miyerkules at Linggo, 8 o'clock in the evening, ang inyong lingkod Pastora Ana Teresa Kalugtong naman po ang inyong makakasama. So opo, no, nais ko pong batiin kayo ng magandang umaga. Magandang umaga kay Brother Lito Mulano, kay Sister Veneranda Castillo, kay Sister Leia Limit, Pakturanan. Opo, no, good morning din po kay Franz Margalio. Opo, no, good morning po kay Sister Minay. Opo, no, praise the Lord. Opo, no, so praise the Lord. Good morning din po kay Sister Marivic Ratilla Kapuyan. Opo, no, hindi ko nabanggit ang pamilyang ito kanina sa prayer. Opo, no, pasensya na po Sister Marivic. Opo, no, nasa puso naman kayo ng Panginoon, hindi kayo malimutan ng Panginoon. Kung nalimutan ko kayong ipag-pray kanina, hindi kayo malimutan ng Panginoon. So, bukas na lang po ulit ng umaga. Opo, good morning kay Sister Oyes. Opo, no, good morning po, no. Kumusta na po kayo dyan sa Maraykit? Opo, no, ang aking inaanak na sa kasal na si Bongbong. Opo, no, praise the Lord. Opo, no, ingat lang dyan sa Batangas. Opo, dyan, nasa Malbar pala kayo ngayon. Opo, no, ingat lang at huwag masyadong magulo, huwag masyadong makulit. Opo, no. Inaanak ko po yan sa kasal, si Bongbong Nazareno. Opo, no, o si Devi Nazareno. Good morning kay sa aking anak na si Jonalyn. Opo, no, good morning. Yan, naandyan pala at nakasubaybay. Opo, no. Kaunting ingat. Opo, no, paminsan-minsan pasyal ka kay Ate Mayla mo dyan sa Maynila. Opo, no, kwento-kwentuhan kayo. Opo, no. Praise the Lord. Good morning kay Ate Luz. Opo, no, Hobilia. Kay
Sister Leah Limit, opo, no? Good morning kay Sister Merlin Vergara, kay Sister Susan Limbo, opo, no? Good morning po sa inyo, no? Alam niyo po, miss na miss ko na kayo, opo, no? Lagi lang akong atubili ng pagpunta ng Batangas kasi ang dami pong hinihinging requirements diyan sa Supreme. Opo, no? Praise the Lord. So, good morning kay Sister Josie Ribo. Opo, no? Good morning kay Franz Margalio. Opo, no? Purihin po ang Diyos sa inyong mga buhay. Kay Sister Merlin Vergara, kay Ate Meli Mateo Balister. Good morning po, good morning, good morning. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. So, praise the name of the Lord. Ang Diyos po ay patuloy na kumilos ng buong kapangyarihan sa inyong buhay. Sa Kanya na makapagbubukas ng atin pong unawa, sa Kanya na makapagbibigay sa atin ng maayos na pagkakilala sa atin pong Panginoong Hesukristo, sa Kanya na mayroong kapangyarihang magpakilala at kilalanin tayo bilang bahagi ng Kanyang kawan. Sa Kanya ang kapurihan, sa Kanya ang kaluwalhatian at kapangyarihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po at babay po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Hesukristo.